Para tayong ano talaga, parang... Magandang gabi, bayan. Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome back to the Pinoy Expat. My name is Icon and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Ngayong araw, kasama natin si Tatay Boty, isang kilalang content creator, napakasikat na content creator, #1 dito sa Sydney, actually Australia eh. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Tatay Boty, mayong hapon ba? Yes, maayong hapon kanino ba? Oh, Merry Christmas po. Merry Christmas and Happy New Year. Oh. At ganun din sa ating mga viewers. What's up sa inyo? Hindi pa tayo nagsisimula, tawa-tawa na ako. Huwag na natin Okay. ito. Tawan. Okay, no, actually may prepared questions ako para sa'yo. Kasi, don't worry, hindi naman ito mga pang Miss Universe. Pero kasi, kung hindi ako mag-prepare ng questions, wala kahantong-hantong interview natin. Kaya, eto, may prepared ako na questions para sa kanya. Okay, #1 question, introduce yourself. Kasi, syempre, sikat na sikat ka dito sa Australia. Pero, Uy, grabe. Hindi, sikat na sikat sa Australia. Para na mga ano yan, kriminal. Joke. hindi, pero, not a lot of people know you outside of Australia. So, okay, introduce yourself. Okay, sige. Ako nga pala si Boty. 10 taon na dito sa Sydney. And welcome sa A Day in a Life with Boty. Oh. #Pinoy in Sydney. Yun yung ano mo, yun yung Facebook page mo, A Day in... Ano yun? Yun ang ano ko ngayon, content ko mostly, A Day in a Life. A Day in a Life with Boty. Or Dial with Boty. #Dial with Boty. Ano ba, may number ka ba doon? Pwede ka bang tawagan? Ganon. Pwede. Hindi pa rin Dial, initial yun ng Day in a Life yun. Ay, ang grabe mind blown. Wow! Hindi nyo na-expect yun, no? Dial with Boty. Hindi ko dial. A Day... Day in a Life with Boty. Grabe. Yun. #1 question pa lang, mind blown na ako. So, sabi mo, 10 years ka na sa Australia. So, that was... Dumating kami 2013. 10 years tapos 2013. 12 years na kami in total. 12 years na. Okay. So, ano ko siya, hindi ko pa siya pwedeng i-round off kasi ano pa eh, parang malapit pa sa 10, so 10 na lang. So, imbis na, ako nga pala si Boty, 12 years na in Sydney, Parang ang parang 12 years eh. So, doon na muna ako sa 10 years. Kung halimbawa, mga 16 years na kami dito, sasabihin ko yan, 50. ako nga pala si Boty, 20 years na kami dito. Kasi i-round off ko na yon. Pwede mo lang i-round off yon. Pwede mo na i-round off. Akala ko 15 years. Hindi. Hindi. Gusto ko lang yung talon-talon lang. 10, decade. 20, 30. Decade. Okay, Yeah. decade lang. And then, ano yung entry nyo dito? Nag-student ka ba? Partner visa ka ba? Skilled visa ba? Yung pinakamadali at pinakamahal, student visa. Oh, Student visa kami mag-asawa, 2013. Tell us about your most relatable OFW. OFW na lang kasi hindi ko alam paano ba tawagin eh. Most relatable OFW experience. Magandang tanong yan, OFW. Kasi yung mga panahon na yun, OFW talaga ako. Overseas Filipino worker. Ngayon kasi, overseas Filipino na lang. Hindi na ako worker kasi tambay na lang ako ngayon. 6 months na ako walang trabaho. Pero to answer your question, OFW, relatable is yung marami kang trabaho. Student visa, Student normal visa. student visa yan. Maraming trabaho. Oo. Kahit limited kami sa 20 hours, marami akong trabaho. So, yung 20 hours, tigpa 5 hours. Oo. Bali, 4 na trabaho. Ano yung mga trabaho mo na yan? Pinakauna at nahirapan ako. Ito sa totoo lang, nahirapan ako. Umayaw ako rito. Housekeeping. Yung sa hotel. Oo. Kung familiar kayo dyan sa may Bankstown, yung Travel Lodge. At marami silang mga ibang branches Travel Lodge Hotel. Nag-housekeeping kami dyan ni Mrs. Umayaw talaga ako. Kasi? Hindi ko kinaya. Dahil ang bigat eh. Ang bigat ng mga punda na papalitan mo, yung kilt, yung mga matres, mga ganyan. Linisan mo yung... Lahat na yun eh. Bukod sa house, andun na yung cleaning. Andun na yung washing. Magbabacuum ka pa. Vacuum pa. Showering. Doon na rin ako nag-shower eh. Libre na yung sabon. Libre. So, Hindi. after work, showering, yun na.
So nag-housekeeping ka, tapos ano pa yung ibang trabaho mo? Yung sumunod is warehouse worker. Okay. So physical pa palipat-lipat din. naman ako. Palipat-lipat naman ako ng mga warehouse. From warehouse ng patatas, parang si Princess Sarah. Oo, balat ng Siya ang patata. naalala ko noon kapag nagpapaka ako ng patatas, si Princess Sarah. Sabi ko pala, totoo pala talaga yung buhay ni Princess Sarah na mahirap, ano? Oo. Siya nga nagbabalat ng patatas, ako nga Oo. nagpapaka lang ng patatas, So yun, lumipat ako sa pabrika Apa. naman ng gulay, iba't ibang gulay. Mm. Tapos iba't ibang prutas. Dito lang lahat yan. Sa Paikot-ikot lang din. Oo. Actually, dito sa Homebush Oo. Homebush, West area, doon. Oo. And then, nag-kitchen hand din ako. Kitchen hand. Oo. Oo. Halos lahat ata ng nag-student visa dumaan sa Kitchen hand. doon sa tatlo. Sa At tatlo least na yun, at least one oo. of those. Most likely housekeeping tsaka kitchen hand. Oo. Yun ang pinakamadaling, I should say, pasukan Cleaning, Mm-mm. mga ganun. Ano pa yung pang-apat? Disability support worker. Okay. Disability Oo. support worker, yan. Mas magaan ba yon compared dun sa tatlo? Mas magaan physically, pero mentally challenging siya. Kasi, ang inaalagaan namin is yung mga may challenging behavior, Oh, mga okay. people with disability nga, like may Down syndrome, may autism. So, nagre-range yung mga ages nila from as young as 10 to as old as 40 to 50, ganun. Oh, May okay. ganun. Oo. Pero looking back now, alin sa apat kung bibigyan ka ng I would say choice. Alin sa apat yung kumaga mapipilitan ka kung kailangan mo talaga magtrabaho, alin sa apat yung pipiliin mo na lang? Ay, disability support worker. Okay. So yun Oo, talaga. Yun talaga. Kasi doon sa mga trabaho na yun yung may pinakamalaki akong rate. Oh, kaya pala. May pinakamalaking rate. Mukhang pera pala to eh. Pera-pera tayo dito, mga boss. Oo. May pinakamalaking rate at hindi ganun ka challenging yung trabaho. Kasi matagal na ako 10 years na ako ron. So, Okay. for me, at this point, hindi na siya challenging para sa akin. So, mas pipiliin ko siya. So, yun ba yung trabaho mo before naging OF ka na lang? O ano yung last mo na trabaho? Natatawa ako. Siya ang huli kong trabaho bago ako Okay. maging OF. Okay. Oo. So, OFW, naging trabaho ko yung support worker. 10 years forward, OF na lang. Oo. But ito, quick question kasi nakita ko sa Facebook post mo pero I never got to ask or hindi ko rin talaga inalam bakit ka naging OF na lang? Ba't di ka na nag-worker ngayon? Uy, magandang tanong yan, ha? Hindi ko pa nakukwento talaga yan. Oh, Kahit sige. sa ano ko. Oh, talaga? Kahit sa page ko, hindi ko pa nakukwento Oh, kung no bakit wonder. ako naging OF na lang. Eto yan. So, yung company namin sa Disability Support Worker, yung NDIS company na yon, nagsarado siya. So, na-redundant kami. Oh, so, this is 6 months ago, around June, July. And then ako naman, nag-ano na ako nun, nagko-content na ako, di ba? So, sabi ko, 10 taon ko na ginagawa tong support worker na to, Try ko kaya mag full-time, Mag-content. mag-content creator, vlogger. Mm-mm. So, up to now, for 6 months, yun ang ginagawa ko. Mm-mm. And sa ngayon naman sabi ko, babalik na ako sa babalik na ako sa pagiging OFW. Itatanong ko pa sana, how is it going so far? Pero ayan, Sinagot ko na sinagot kagad, di mo na ba? agad, Sinagot ko na. Kasi babalik na talaga ako doon. Kasi pera-pera nga at walang pera sa vlogging. Okay. So, nasubukan mo yung 6 months. Nasubukan Mo yung 6 months na content creator. And ano ba, masaya, malungkot, mahirap? Ay, maganda tanong yan. Mm. Hindi ko pa rin ito nasasabi sa vlog ko. Exclusive. Oh, Sa The exclusive Pinoy ba? Expat lang. Ang masasabi ko is mahirap. Mm. Mahirap. Kasi ang akala ng lahat, no? Yung mga napapanood yung content, ang kakapal ng pera, ganun, malalaki yung kinikita nila. Totoo yun sa kanila dahil sa tingin ko, sinuwerte sila. At sobrang sipag nila mag-content. Mm-mm. Ako naman, sa ngayon, hindi pa ako sinuswerte at hindi pa ako ganun kasipag mag-content. Ayun. Yun Oo. sa tingin ko ang kulang Yun sa tingin ko ang kulang sa akin. Yung talagang, yung gagalitin ko yung mga audience. Rage baiting. Rage baiting. Para mas dumami yung Oo. basher mo. Oo. Kasi doon ka sisikat, doon ka magkakaroon ng engagement, doon ka magkakapera. Oo. Sa ngayon parang ilag pa ako rage baiting. Ang bait mo kasi. Pag-aaralan ko yan ngayon, 2026. New body. Hindi, pero seryoso.
Kasi, tama ka. A lot of people siguro isipin, ay, mag-content na ako, full-time na ako mag-content. Mahirap ba, maano? And now, binigyan mo kami ng idea, lalo pa dito sa Australia, no, na hindi tumitigil ang bills. Yeah. Kung nasa Pilipinas ka, okay yung siguro yung kasi dollar yung kinikita mo, US dollar, tapos ginagastos mo kung nasa Pilipinas ka. Siyempre, peso. Eh tayo nandito, dollar din ang kailangan natin. Eh hindi enough yung kikita ka ng $500 a month. Di ba? $500 a day dapat. $500 a day, pwede pa. Yun, di ba? Oo. Pero kung $500 a month, teka, parang kailangan ko na talaga bumalik sa OFW. Ayun pala. Okay. So, thank you for giving us that honest answer kasi hindi nga namin alam eh. So, thank you for that. Thank you for the honest question. That's why I'm giving you the honest answer. People see you or your page, like katulad ngayon, puro kalokohan, katatawanan, but deep inside, sino ba si Tatay Bote? Tell us something na yung hindi namin alam, na yung hindi namin nakikita sa Facebook. Maganda. Oh. Magandang tanong yan. First time lang ulit ako tanong yan. At sasagutin ko ng medyo seryoso. Medyo seryoso din naman talaga ako sa buhay. So, itong pagpapatawa, parang ano ko to, character or alter ego, gano'n. Okay. Pero yung personality ko talaga is jolly, masayahin. Sa bahay, medyo stricto ako sa mga bata. Kasi may 2 anak na ako. Okay. Isa teenager, si Gab. Shoutout sa Gab, 16 na siya. Sa asawa ko, si Nanay, Elan. At sa bunso namin, si Zia, 11. Medyo mahigpit ako sa kanila. Okay. Pero syempre, andun pa rin yung kalokohan. Kaya most of the time, hindi nila ako pinapakinggan kasi mas lamang yung kalokohan. Ayun lang, yun yung mahirap. Yun yung mahirap. Pero magsiseryoso ka na, tatawanan ka pa rin ng mga anak mo. Oo. Parang sige, kukuha ko ng sinturon, no? Tinatawanan ka pa din. Hindi, pero ano yung challenges when raising kids dito sa Australia na wala sa Pilipinas? Magandang tanong yan. May nakita ako sa SBS Filipino. Ikwento ko na muna ito, no? Sige. Ikwento ko na muna. Yung student din sila, iniwan daw nila yung anak nila, tapos bumalik sila ng Australia para magtrabaho. Oo. Actually, dito siya nanganak. Okay. Oo. Student sila. Binalik niya yung anak nila sa Pilipinas. Tapos bumalik sila dito? Bumalik sila dito. Ganon din yung ginawa namin. So, medyo na-relate ako doon. Oh, okay. Student kami nung time na yun eh. Sa buso namin kay Zia. Ang isa sa mga challenges is yung kanino mo iiwan yung mga bata. Oh, yes. Unlike sa atin sa Pilipinas, pwede mong iwanan sa mag-anak, sa nanay mo. Eh dito kasi kami lang 4 eh. Although may pinsan ako dati na napag-iwanan ko sa kanya, shoutout sa'yo, Dayday. So I think yun ang isa sa mga challenges. Kasi that time, student pa lang din kami. So wala pa. Hindi pa makabelo, daycare, hindi pa makabuelo sa daycare. Oo, di babayad ka ng daycare, ang mahal. Nagtyaga kami ni Mrs. na makahanap ng trabaho na alternate yung araw namin, yung oras namin. Panggabi siya, pang umaga ako, para pag uwi niya, ako, Swap siya, naman. Swap, Oo. ganun, swapping kami. Right, okay. Like, yun na nga, sabi mo, katulad sa Pilipinas, pwede mo iwanan. Kapitbahay, pwede mo iwanan sa kapitbahay. Pwede, I remember oo. nung bata ko, iniwan na ako sa kapitbahay eh. Ano yung challenges naman? Being a married couple sa ibang bansa. Napakatindi ng challenges. Okay. Like, ang hirap tumingin dito kasi ang gaganda. Akala ko anong challenge eh. First time ko makarating eh. First time namin makarating na ibang bansa. First time ko makita ng halos lahat ng mga nakasalubong mo. Non-Filipinos, di ba? Uy, Stisa, uy, Blondie. Sorry, hanggang tingin ka lang, Tatay Bote. Tsaka, alam mo kagandahan sa aming mag-asawa ngayon, na malalaki na yung kids namin. Bumalik kami sa para mag-boyfriend-girlfriend. So may solo time na kayo, May solo ganon? time na kami. At ganun pa rin, away pa rin ang away. Ang importante, hindi nag-iiwalay. Okay. Away lang, pero nare-resolve naman. Sabi nila, huwag ka matutulog na hindi ka nagkakayos na asawa mo. Sa amin, mga 3 days lang naman. So 3 days ka hindi natutulog? 10 years Australia, so 10th Christmas mo na. Ano yung mga nami-miss mo sa Pilipinas maliban sa family and friends? During this season, In general siguro. in general. Yung, alam mo, alam mo yung pinaka nami-miss ko is yung merong mag-serve para sa akin. Yun, yung paggising ko, kakain na lang ako. Yung pinagkainan ko, may maghuhugas na, ganon. Dito Tapos, ikaw lahat. Oo, dito ikaw. Salita kami ni Mrs. So,
So, pag magbabakasyon, talagang sulit, di ba? Mm. Kain, tulog, gala, shopping. Wow! May iba rin taga-shopping para sa'yo o ikaw May na? iba rin taga-shopping. grabe. May taga-bitbit ng bag ko. Ay, Kasi medyo mga 10 10 bags bags. at least. At May taga-bitbit, least, oo. at least. At saka hindi na ako nagda-drive doon. Oh, may driver May na. driver ako kasi nabuburyong na ako sa traffic. So may driver na ako. What? Tara! Wait lang. Saan ba kayo sa Pilipinas? Sa Payatas. Totoo, Payatas. Okay. Yung barangay namin. Oo. Kilala yung Payatas as ano eh. Yung Dump site Mm. ng mga from Metro Manila. Mm-mm. Ngayon hindi na Metro Manila, Quezon City na lang. Pero dump site pa rin Dump site siya. pa din? Oo. Oh. Pero since malaki yung Payatas, dito kami medyo malayo sa basura. Okay. Sa medyo mayaman na area. Oh, wow! Di ba? Mayaman na area. Pero Mayaman. basura pa rin. Hindi, but it's inspirational kasi isipin mo, oh, di ba? Batang Payatas, pero ngayon, nasa Australia. Oh, Nagbabasura diba? pa rin. So, yung content mo, puro, hindi naman kalokohan, katatawanan. Mm-mm. Now, why do you want to make people laugh? Sa tingin ko, hindi ko talaga sila gustong patawanin. Okay. Talagang gusto ko lang mag-create ng post, ng vlog, ng content, tapos sila na lang ang natatawa. Ganon. Okay. So, natural na lang. Natural na lang. Natural na response. Oo. So, kung masaya kayo, edi masaya kayo sa vlog ko. Kung hindi kayo masaya, hindi. Basta ako yung nagiging masaya. Okay. Pag naggagawa ko ng content, Mm-mm. nakikita ko yung sarili ko, ako yung nagiging masaya. Plus na lang kayo. Bonus Bonus na lang kayo. Oh, okay. Kasi Oo. yung na nga, yung ibang content creators, focus sila dun sa audience. Pero ikaw, focus ka sa sarili. Sa sarili ko. Oh, bago Saka yan, bago yan. Parang katulad nga sabi ko, character ko to, alter ego, nailalabas ko siya, nai-express ko siya. Tapos nakikita ko na natatawa ko, so nag-enjoy ako. Oh, so bahala na may matawa. Kung matawa sila, edi good for you. Kung hindi kayo matawa, edi bahala kayo. Oh, scroll Ganon. up na lang, ganun. Scroll up na lang, oh. Right, okay. And that's good kasi it gives us an insight and inspiration na pwede palang ganun. Na Pwede, gawa ako ng content pwede. na yung para sa akin lang. Oo. That's nice. Good yung question. Yung sagot mo na yan. Good kasi yung question mo. Anong bagay sa pagiging content creator yung pinaka na-enjoy mo? Gusto ko sana sabihin pera, kaso wala pa eh. Wala pa yung pera. Wala pa na yung part pera. eh. Oo. So, sige. First yung pera o yung second na lang. Okay, yung second is yung napapasaya ko. Yung sarili ko. Akala ko napapasaya yung ibang tao. Okay. Oh, And masaya rin ako kung nag-enjoy yung mga tao, di ba? Mm. Kung natutuwa nga kayo sa vlog ko, edi masaya rin ako para sa inyo. Pero katulad nga nung sabi ko kanina, para sa akin yun. No. Nag-enjoy ako. So, may mag-react, may mag-comment, may mag-share. Bahala na. Ganon. Oo. Oh, okay. Basta ikaw masaya ka. Basta ako masaya ako. Okay. Kung may 2 likes o may 1,000,000 likes, masaya pa rin. Oh, it won't Oo. make any difference. Okay. May difference naman. Kung may 1,000,000 likes, mas masaya ako nun. Pero kung 2 likes, masaya pa rin. Masaya pa rin. Oo. Oh, okay. Good point. Let's talk about bashers. How do you deal with bashers? Magandang tanong yan, ha? Mm. Bago sa akin ito, eh. Oo. Kasi wala naman akong basher dati. Oo. O, alam ko may basher ako dati. Hindi nga lang pa nagre-response. Ngayon, nagre-response na yung basher. Okay. Katulad ni James Anderson. Oh, James Anderson. Special shoutout James ka. Anderson, oh. Sino kaya si James Oo. Anderson? Ano? Konti na lang. Number 1 fan mo na yan. Number 1 fan, eh. So, how do I deal with bashers? Tinatawanan ko na lang din. Mm-mm. Oh, nire-replyan ko din. At hindi ako nagpapadala sa sinasabi niya. Mm-mm. Kasi kung ano man yung sinasabi niya, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero engagement. Engagement, di ba? Pera pa Engagement is the din. key. Ito, last question. Grabe, ang bilis. Last na! Last na agad. Grabe. Nabibitin naman ako, dagdagan mo pa. Order pa. Beer pa, please. Beer pa. Okay. May mga fellow content creators tayo na, alam mo yon, nangihinayang o hindi kaya, they are deterred from posting, from sharing. Kasi nga Oo. doon sa mga bashers, ito mga sa judgment ng mga tao, anong masasabi mo sa kanila? Ang masasabi ko sa inyo, kung natatakot kayo,
Huwag na kayong tumuloy. Hindi, pero seryoso, nakakatakot nga naman. Pero kung hindi mo ipagpapatuloy yung bagay na pinili mo o yung gusto mo, matatakot ka na lang, hindi mo susubukan, paano mo malalaman yung resulta? Diba? Di ba kasabi nga nila, gawin mo isang bagay na nakakatakot. Dahil pag nalagpas mo yung takot, Ano? hindi ka natakot, ibig sabihin. Okay. Di ba? Oo. Pwede maging successful ka. Oo. Or pangalawa, na face mo yung fear mo. Which is, I think, okay din, di ba? Oo. So, yun yung, either way, nalampasan mo yun. Oo. So, Oo. face your, ano yan, sabi mo? Face your fear. Face your fear. Okay, but, any last words, or, kasi, 10 years ka sa Australia, 9 years and 6 months ka na overseas Filipino worker, 6 months ka na overseas Filipino, 6 months ka na full-time content creator, ano ang message mo sa viewers mo, sa bashers mo, sa ibang Pilipino na 10 years na rin, or yung mga ibang Pilipino, message mo sa mga tao in general? Maganda to. Maganda to messages sa mga tao in general. Sa tingin ko, no, dinaanan natin yung pandemic. Andito pa rin tayo, buhay pa rin tayo. So, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy ka lang. Tuloy-tuloy ka lang. Hanggat buhay ka, may pag-asa, sabi nga nila, di ba? Ayun yung point. Gusto ko yan. Kahit hanggat buhay ka, may pag-asa. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, kung kalokohan man yan, katinuan man yan, kung nag-i-enjoy ka dyan, bahala ka, buhay mo yan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Kung saan ka masaya, gawin mo yon. At kailangan, wala kang tinatapakan tao, wala kang inaargabyadong tao sa ginagawa mo yung bagay na nag-i-enjoy ka. Diba? Okay, nice. Galing. Palakpakan tayo dyan. Very, very inspirational message ka. Na-inspired ka? Oo, na-inspire ako. Grabe. So, mula ngayon, hindi ko napapansinin si James Anderson. Pansinin mo. Pansinin ko para Remember si engagement. James Anderson, Engagement. Oo. Pero hindi na ako magpapatinag. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. Oo. Hindi ako matatakot. Ayun. Face your fear. Face your fear. Fear your face. Fear your face. But anyway, that's it. Yun lang, Tatay Boty. Uy, I'm sorry. maraming salamat. Yun lang yung questions ko na Nabitin ako, na-prepare. nabitin. Sana may part 2, 3, 4, 5. Yun. Anyway, thank you so much guys for tuning in and watching my interview with Tatay Boty. The one and only ang napakasikat, napakagaling, overseas Filipino. OF lang. OF lang. Dito sa Australia. And sana may napulot kayo na aral dun sa mga sinabi niya. Oh, by the way, hindi mo pa nabanggit yung t-shirt line mo. Oh, yes. You like this shirt, guys? Oh? Mga Budol King and Queen din ba kayo? I-DM nyo lang ako. Okay. DM nyo lang siya. Siya nag-print nito. Siya rin nag... Oh, yes. Oh, yan. Buhay Ito. Buhay na buhay yan. Oh. Tatay Boty, BT99 Clothing. BT99 Clothing. Oh, yeah. Alright. So, that's it. Yun na talaga. Final na. Answer na. Thank you once again, guys. This has been another wonderful episode of The Pinoy Expat. If you want more episodes like this, make sure to subscribe on our YouTube channel. Follow us on Facebook. Ano yun? Dial with Boty. Dial with Boty. And Tito Icon on Facebook. So make sure to subscribe and follow us. Once again, my name is Tito Icon and you're watching The Pinoy Expat. See ya!